Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay sigurado na maghahanap na ng bagong coach dahil nakita na natin yung nangyari kagabi kung saan na-eliminate sila nitong TNT Tropang Giga. At sabi nga nila kahit ano pang kagustuhan ni Francis Chua, sigurado na kinakailangan na itong palitan dahil hindi po pwede yung ganitong sitwasyon. Ang tanong na lamang siguro ay kung kailan niya anunsyo ang Magnolia ang pagpapalit dito kay Chito Victorero at kung sino ang pwedeng ilagay dyan. Sa ngayon, ang gagawin ng Magnolia sigurado ay hahanap ng mga pwedeng options. Noong mga nakarang araw ay nabalita na ito si Topex Robinson pwede nilang kunin. At magandang option yan si Topex Robinson dahil alam natin mahusay yan. So pwede na yan ang isama ng Magnolia Chicken Templados doon sa mga kandidato nilang coach. Alam natin na itong si Chito Victorero ang pwede pumalit yan si Topex Robinson. Nandyan din of course itong si Johnny Abarrientos. At yung iba pang mga options dito, marami pa naman dyan. So, hindi mawawalan dyan. Nandyan pa si Chris Gavina, si Aldin Ayo. Ibig sabihin, marami dyan si Olsen Racela. Pwede rin na maging head coach ng Magnolia yan. O kaya kung gusto ng Magnolia, pwede silang kumuha ng mga consultant. For example, pwede nilang kunin si Tab Baldwin bilang foreign consultant. O kaya naman si Mark Dickel. Ang daming mga pwedeng options ng Magnolia. Si Raiko Toroman. Nandyan din si Charles Chu. So, ibig sabihin, walang dahilan ng Magnolia kung bakit sila magtsatsaga na lamang dito kay Chito Victorero na obvious naman sa lahat na hindi na effective. Kitang-kita mo naman doon sa naging performance ngayon. At hindi na dahilan yung sinasabi na kulang sa manpower ang Magnolia. Dati siguro ganyan pero ngayon hindi na. Si Xavier Lucero isa sa pinakamagaling na forward sa PBA pati na rin si William Navarro. Pero talo pa rin sila dito at alam natin ng TNT. Kung wala dyan si Jason Castro at si Rain ng Batak, injured pa si Jordan Heading. Kaya nga ngayon mukhang kinakailangan na talaga napalitan itong si Chito Victorero ng Magnolia at kumuha na ng bago. Bukod dito sa pagpapalit dito kay Chito Victorero, kinakailangan siguro ng Magnolia na gumawa na rin ng mga trades. Unang-una, kinakailangan na nila bitawan to si Rom De La Rosa. Hindi natin alam kung bakit pinagpipilitan ito ng Magnolia na gamitin pa rin. Maraming mahuhusay na ibang players dyan na available at maraming nagtataka bakit ba palaging si Rom De La Rosa ang ginagamit ng Magnolia dito sa endgame. Hindi lang siya nagkamali dito sa inbound nung huling play. Kung matatandaan ninyo, nung naglaban sa finals ang Magnolia at San Miguel Commissioner's Cup, si De La Rosa din ang nagkamali doon sa inbound play kung saan nakuha ng San Miguel yung possession na kinakailangan nila para makakuha yung kampyonato. Si Boatwright pa import ng San Miguel noon at si Tyler Bay sa Magnolia. At itong si Rom De La Rosa, pwede pa namang i-trade yan ng Magnolia dahil may value kahit papaano. Kung dito sa pag-trade kay Rom De La Rosa, pwede na rin siguro pakawalan ng Magnolia itong si Raffy Rivas. Sa totoo lang, hindi na pwedeng i-trade ng Magnolia si Rivas dahil walang kukuha sa isang player na 48 years old na. Kaya kinakailangan siguro i-trade na ito ng Magnolia Chicken o i-retiro na ng Magnolia at kumuha na sila ng iba pang player. Bigyan ng additional playing time itong si James Laput o kaya kumuha dito sa draft. Ang dami pa naman pwedeng makuha dyan ng Magnolia. Dito sa Terra Firma o kaya sa Northport Batang Pier, ang dami dyan mga options ng Magnolia. Kaya yan ang kinakailangan ngayon siguraduhin nitong SMC na magkaroon na ng talagang pagbabago. Nakita nga natin yung live na Facebook na ginawa ni Calvin Abueva at Jeric Balanza. Nakagante yung mga players na tinrade ng Magnolia at yan ngayon. Ang sabihin nating nangyayari, pinagtatawa na ng Magnolia sa social media dahil kinapos na naman sila. At talagang sabi nga nila, tuloy na yung legacy ni Chito Victorero na palaging nagko-collapse pagdating ng endgame. At ngayon mukhang itong Magnolia kinakailangan na talaga ng seryoso na pagbabago.